Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening. Sa inyo man pinapanood ang video na ito, welcome back to our channel. Ang tawag dyan? Nandito tayo sa Naksan Park. Ito na yung observatory. Ito na yung sa... Ito yung order natin. And isa pang mango. Video today, we are still here in South Korea and it's currently negative 7 degrees Celsius ngayon ang lamig. Super lamig talaga, parang tumatama, sumasampal talaga yung malamig na hangin sa mukha. Grabe talaga guys, super lamig. And ngayon ay it's around 2:30, late na kami lumabas dahil nag-work pa kami. So ang itinerary natin today is we're gonna have our late lunch. Siguro convenience store lang tayo ngayon para mabilis. And then, we're going to Inwadong Mural Village. So, that's around 30 minutes away from here. And then, after that, we're gonna visit Gwangjang Market. And then, malapit lang doon sa Gwangjang Market is the Chonggyeochon Stream. So, yun yung dating highway, tas tinibag yung highway, tas meron parang sapa doon, tapos naging parang park na siya. So, doon tayo pupunta ngayon sa mga lugar na yon. So, tara, sama kayo sa amin. So, for now, magla-lunch muna tayo sa convenience store lang dito, 7-Eleven or ano ba yung ano na dito? Nice to see you. So, tara, mag-lunch muna tayo. Nasa bus na kami guys. So, this is gonna be an 8-stop ride. Around siguro mga 14 minutes yata or 16 minutes yung biyahe namin dito sa bus. So, mabilis. Yung mga stops dito sa Korea, tabi-tabi lang, yung magkakalapit lang siya, kaya mabilis lang yung 8 stops nila. Stop lang sila. Tapos pag traffic lang, yung nagva-vary lang doon. Bumili na pala kami ng face mask sa E-Mart kanina dahil nampal talaga yung lamig dito sa Seoul ngayon. Ngayon nga ay negative 7 pa rin. Kahit kita nyo, maaraw siya yun. Kita nyo ba? Maaraw siya. Maaraw ngayon. Yun nyo, maaraw. Pero malamig. So, yan yung medyo kaya dapat huwag nyo rin kalimutan mag-sunblock. Okay? So, tara, biyahe muna tayo. Kita-kita tayo dun sa Mural Village. Hi guys! Alright, nandito tayo sa Inwadong Mural Village. And paakyat naman pala ito. I would assume, kasi nga nasa taas siya ng Seoul. So, yan. So, sobrang lamig dito. Parang feeling ko 10 beses ng Baguio. O more than pa. Tanyo, usok check. Kita niyo ba yung usok? So ayan, so from Myeongdong area, nag-bus lang kami ng mga 15 minutes. Mabilis lang. So dapat dito tahimik kasi nga itong siya, community talaga siya. So guys, dapat dito tahimik kasi itong area na to, community talaga. At meron kami mga nakakasalubong ng mga senior citizen na naglalakad-lakad. Tignan nyo yung lugar nila, oh. Makita ko sa inyo. Mas stairs siya. Tapos mga bahay talaga siya, oh. Tignan to, feeling ko rose to. Pagka spring. Rose. Ganda nito pag spring, oh. Bulaklak yan, eh. Ayan, oh. Bahay talaga siya, guys. Although dito biglang may guest house and cafe. Hue. Bilang nagka-cafe Hue, naging Vietnam. Ito nasa likod ko, yan yung Seoul City Wall dito sa Inwadong. Yung Mural Village sa likod niyan. So, itong wall na to was created to protect Seoul during the Joseon Dynasty. So, this wall protected them for 500 years or half a century. Pero syempre, hindi naman niya nagawa agad ng isang ng isang tayuan lang. So, 3 period siya nagawa. So, iba-iba rin ng construction method during those periods. So, ang galing. Paikot siya, as in, syempre yung iba wala na. So yung mga gates sa paligid ng Seoul na nakadugtong dito. Maraming mga gates ang Seoul pala. Tapos, ito yung mga walls niya. So yung mga napapanood natin sa
mga Korean novela, yung mga period drama nila. Totoo pala yun, na may mga walls, tapos may mga gate-gate. So, dito sa, sa Seoul, itong mapang to, papakita ko sa inyo, yan yung mga gates all over Seoul. So, sobrang lawak pala. Hindi lang siya yung isang community. Di ba, hindi ko naman sa kino-compare sa Intramuros kasi Intramuros parang maliit na walled city lang siya. Ito talaga, isang malaking city. Kung isipin niyo parang buong Metro Manila na papalibutan ng walls na yan. Tapos may iba't ibang gate sa kada syudad. Ganun yung peg niya. So, amazing. So, nakita ko yung mga umakyat doon sa taas. Akyat tayo doon. Feeling ko pwede umakyat dyan eh. Pwede maglakad sa taas. So, dyan tayo maglalakad. Para makita rin natin yung view ng Seoul. Kasi ito, kita niyo yung view ng mga dito. Alright guys, nandito tayo sa Naksan Park. Ito na yung observatory. I think ito na yung summit ng Naksan Park. And dito makita nyo yung view ng Seoul paggabi. Sobrang ganda, sobrang liwanag siguro. Grabe para akong naninigas yung dito ko. So parang feeling ko nakakonstrain yung pagkasalita ko. Hindi ko na kung may difference. Kasi sakit ang dito ko Parang siya nagdenumb. Siguro sa lamig, no? I'm not sure. Comment nga kung meron kayo. Kakaiba sa pagsasalita ko. Oh my God! Nagdanumb! Ganun ba yun? Okay, anyway. So, sobrang ganda dito. Kung di nyo napapansin guys, kami lang yung tao dito. Meron lang mga paunti-unting taong nakikita na tourist. Pero, talaga, majority of the time, kami lang nandito. Hindi ako sana nakikita. Majority of the time, kami lang nandito guys sa area na to, sa Naksan Park. So, magkahiwalay na pala yung Naksan Park saka yung Iwa Mural Village. So, sa Iwa Mural Village, my God, grabe. Parang ako na-stroke or something. No? Anyway, mag-face mask kaya ako. Taga mag-face mask ako guys. Ayan. Ang problema ko kasi pag nag-face mask, ganun pa din nag-moist yung salamin ko. Wala kasi ako anti-fog na wipes ngayon. Hindi ko nakapagdala. But anyway, so, ayun guys. So, itong lugar na to is free lang. So, isa to sa mga bagay na pwede nyo puntahan na libre lang dito sa Seoul. And marami pa itong mga libreng attraction dito sa Seoul. So, pupuntahan natin lahat yan. Lahat ng mga, hindi naman lahat. Yung mga makakaya nating puntahan na libre ng mga area dito sa Seoul para para syempre makatipid tayo at makita natin the best of Seoul without spending any dime. So isa to yun. Isa to dun, itong Naksan Park, wherein you will see the Seoul City Wall. No? So itong Seoul City Wall, hindi ko pala nabanggit kanina. Ano pala ito? Syempre hindi na siya buo. So itong portion na to siguro yung parang binuhay nila or na-reconstruct nila para syempre makita ng mga tao yung history ng Seoul. Pero yung mga gates, karamihan doon mga buhay pa. Sa iba't ibang area dito. So, meron tayong pupuntahan, I think, tomorrow or I'm not sure kung kailan, na isang gate na konektado din dati itong Seoul City Wall. Alright? So, mag-chill-chill lang tayo saglit, tapos punta tayo dun sa Iwa Mural Village.
guys, tapos na tayo dito sa Iwadong Rural Village at parang ako na stroke. Naganaw pa rin yung aking baba sa sobrang lamig. So, ayun, nakita niyo naman. So, it's just it's a local community with a lot of murals. As in talagang living community siya. May mga bahay talaga, yung mga locals, may community center, may school, may police. Tapos, may mga mural siya. So, great way pa rin to end yung Naksam Park, adventure nyo. Yung sa mag-akit dun sa mga walls. So, ngayon, pupunta na tayo sa Gongjang Market. So, it's I think one of the most famous market here in Korea. So, doon tayo magdi-dinner. Dinner slash street food. Ganun gagawin natin ngayon. Alright? So, tara, sakay na tayo ng bus. Guys, dito tayo ngayon sa Gwangjang Market and mag-start na tayo ng food tour dito. So, ang una na nakita pag natin ng bus, itong Twisted Donut na to. Kita nyo ba? Yan, mahaba yung pila. Nakapila sila na. So, nasa 1,000 lang naman yung isa. So, ito na lang tayo mag-dinner. So, maghahanap tayo ng mga pwede nating makain dito. Sana yung medyo, hindi ganun kamahalan kasi medyo mahal dun sa, sa Myeongdong kagabi, di ba? Kaya, check natin kung mura sa Gwangjang Market. So, tara, sama kayo. 다른 집이라 나가셔야 돼요. Twisted donut and sweet potato. 줘야 돼. 하나. Yes. Alright guys, so kainin natin twisted donut. Ito muna kakainin natin. Ano tayo? Try mo. Masarap din kasi bagong gawa. Bakit? Normal lang naman. Taste mo na yung May cheese sa likod. Sa Ha? May cheese. Oo nga. Pero parang sa akin normal lang. Very smooth lang yung dough niya. Pero parang masarap yung sugar and cinnamon kung pinagsama. Pero normal lang siya. So ito namang isa. Ito yung sweet potato do. Gusto ko malasahan yung Ako nga. Parang normal lang din. Normal lang. Katikim nga. Wait lang, nasunod na yung Yung sweet potato. Sarap yung Pag may sweet potato. Ito, ayaw naman titikim. Wow. Masarap mo. Gusto ko yung sweet potato. Just may chestnut yan eh. Okay siya. Pero parang mabigat sa tiyan. Kasi sweet potato siya eh. Saka, ito, sweet potato, hindi yung ganun katamis tulad nung donut. Pero mas gusto ko yung texture ng donut. Pero mas masarap to. Alright, so, ayun. Ito ay 1,500. Ito namang sweet donut ay 1,000 won. Sige, pasok na tayo sa loob. Sana hindi masyadong malamig sa loob, guys. Pasok na tayo. So, ito guys, yung mga tinda dito. May mga pasulubong na rin. Iba parang naghahanda pa lang eh. Ano to? Hokdeori fried. Pero nagpe-prepare pa lang sila. Oh. So, meron ding mga close pa na shops. Siguro dahil winter ngayon, nagka-close sila. Ano yan? Tingin? Pwede kumain sa loob, oh. May restaurant siya. Ay, labo, tinanong, oh. Ay, wow, pancake. Ay, labo, mga ang tawag dyan? Anong tawag dyan? Parang masarap, ano?
Ito na ang hot yok natin. Tikman natin yung sweet pancake ng Korea. 가운데. Yung normal na pancake na mayroong sugar at cinnamon. Kasi lala naman titikim, ang worth 2,000 won na pancake. Para siyang parang anti-ants tuloy siya dahil may cinnamon. Like yung cinnamon, alam mo yun. Parang ganun yung lasa niya. Masarap, masarap, oo. 잡채. Okay guys, so dito tayo kumain sa Hanin, dito sa Gwangjang Market. And ang daming tao. Ay, walang masyadong stalls. Tapos ang daming tao. Ito yung chicken feet. Kasi hindi chicken feet yung nakain ko kanina. Ito parang hindi siya chicken feet. Ito na lang. So, boneless chicken feet 아니 나는 귀생원 됐어. with Korean spices. 귀생원. 녹생, 탄생, 귀생원. 감사합니다. Grabe. Ito na yung ating first market experience, guys. Hi, guys. Grabe. Alam nyo ba, ang temperature ngayon ay negative 9 degrees. Sobrang lamig dito sa Gwangjang Market. Hindi ako masyado makapag-vlog kanina kasi nanginginig talaga yung kamay ko. And even nung kumakain kami, hindi ako masyado nakapag-vlog. Bukod sa siksikan dun sa kinainan namin, sobrang lamig talaga kahit kumakain ako ng hot. Dito kami ngayon sa Starbucks, dito sa Gwangjang Market. Kasi nga, parang hindi daming mag-stay sa isang establishment na merong heater. Kasi nga, super lamig. So, nag-order lang ako ng isang Americano. Kasi guys, mahal ang kape dito ng Starbucks sa Seoul. Yung maliit lang in-order ko para makapag-stay lang kami. Dahil nga, kailangan ko lang magpahinga dahil ang lamig-lamig talaga. Parang hindi tumatalab yung gloves ko. Alam mo yun, extra heat na yung heat tech ko, ay yung aking inner. Meron pa akong knitted, tapos meron pa akong bubble jacket. Hindi pa rin kinakaya. Sobrang lamig pa rin talaga. Tumatagos pa rin siya. Lalo sa kamay. Kasi yung dito ko talaga nagnanamba. Anyway, pahinga lang tayo. Tapos check natin kung kaya natin. Anyway, yung sa Gwangjang Market, maliit lang pala siya. Hindi siya ganun kalaki. Tapos hindi ganun kadami yung stalls na bukas. Tapos, tama nga yung mga nababasa ko at naririnig sa mga vlog na medyo touristy area to. Kaya medyo mahal talaga yung mga food dito. Hindi nagkakalayo dun sa food sa sa Myeongdong. Pero sa Myeongdong kasi street food eh. Ito kasi parang full meal na pag kumain ka. So yung kinain namin kanina, 10,000 won yung parang isang platter. Yung merong chicken feet, saka yung 15,000 yun. 15,000. Ano ba yun? Yung maliliit na bilog? Parang bimbap, gigimbap. Basta yung parang sushi ng Korea. Kasi parang chicken feet na merong pork skin, 15,000 yun. Tapos, 5,000 yung japchae. 5,000 ba yun? 5,000. So, nasa 20,000 yung aming bill kanina. Tingnan natin kung lalabas pa tayo at para kumain. Kasi parang gusto pa namin ng fish cake mamaya. At para makapag-try tayo ng iba pang street food dito. Siyempre, tagal din natin pinaghandaan to, di ba? Kakailangan, sulitin natin ang stay dito. So, for now, ano oras na ba, love? 6:31. 6:31 pa lang naman. So, chill muna tayo dito sa Starbucks. Magpahinga-pahinga muna tayo. Tapos mamaya, punta tayo doon sa parang stream nila. Parang kakayanin pa ba sa sobrang lamig, Tingnan natin kung magpuntahan natin siya kasi nasa itinerary natin ngayon.
But if not, sa ibang araw natin puntahan siguro sa pag mga tanghaling oras. But for now, let's just chill here and enjoy our coffee. Alright, nasa Gwangju Market pa rin tayo guys. And one last meal natin ngayong gabi is itong galgaksu ba to? Parang noodle siya na sikat dito kasi yung tindera nito is na-feature to sa Netflix. So, parang mas mura sa kanya kasi 7,000 lang yung mga meals niya. Unlike yung sa iba, mga 10,000, 15,000, sa kanya mura lang. So, nakapo na sila na tingnan natin siya. So, ito yung store niya. Tapos sa kanya, may palibreng kimchi pa. Ayan o. Free kimchi. Ayan. Yan, may kimchi na pala tayo. Ano pala siya guys? Galguksu. So, ito yung order natin. And, isa pang mando, no? Mando. So, this is 7,000 lang to. Tapos yung mando ay 7,000 lang din. O, diba? Hati na kami dyan kasi na-realize namin di naman naubos lahat ng pagkain pagdating isa. Alright, G, let's eat. Ito mo ng mando. Mando mo tawag ito? Mando. Mando is the Korean naman. Yun ang ibig sabihin. Diba gyosas? Alright, so kain tayo ng mando. Tikman natin yung mando nila. Ito yung pork. Pork ba to? Yeah, yung may Pork. red. Hindi ka na mawala ba? Masarap naman init na sabaw. Pag ganito weather. Masarap. Masarap. Lasang-lasa mo yung seaweed. One more. Ito pa. Yung noodles na parang handmade, no? Knife cut noodles ang tawag. In fairness, masarap. Oo. Sarap, no? Good decision na magali tayo. Yung nga eh. Kasi ang dami. Tapos, sabay natin ng kimchi. Cheers. Alam mo yung kimchi dito, kaya gusto ko siya. Hindi siya yung naninipa na maasim. Okay. Kung sa atin kasi parang sobrang anghang, sobrang asim. Guys, ito ang pinakasulit na 7,000 won sa lahat. Sobrang sarap. Sarap na sarap ako. Ayan siya oh. Thank you. Bye-bye. Alright, let's go. So, ang sarap. Ang sarap niya. Not just for the hype. Oo, pero kasi masarap talaga siya. Sulit siya. Sulit yung 7,000 won ninyo. Tapos pwede pang paghatian pag hindi masyadong malakas kumain yung kasama ninyo. Alright guys, so pag 7-Eleven tayo for our breakfast bukas. So may 7-Eleven dito. Sana malaki siya. Para, ito guys yung binibili daw mga hot pack. So makakatulong to sa inyo. So ito siya oh. Hawakan nyo lang siyang ganyan. Tapos iinit na siya. Yan, 1,300. Dalawa na siya. Magabilang kamay. Pasok tayo sa loob. Sana may heater. Ayan. Ito yung mga food nila. So guys, ito yung mga option dito sa 7-Eleven dito. So, hindi rin ganun kadami. Katulad sa una na yung mga napuntahan kanina. Hindi ko na na-vlog yun. Pero, I guess we'll just get something to eat for the breakfast. Since wala tayong breakfast sa hotel. So, ito na lang siguro sa akin. Nakabalik na kami ng hotel, guys. So, from Gwangjang Market, nag-Uber na lang kami dun sa may 7-Eleven kanina. Mga nasa around 8,000 to 10,000. Kasi pag Uber, hindi siya fixed price. Meron siyang range na nagbibigay. Parang 8,000 to 10,000 won. Ganun yung
Uber. Tapos, depende yata sa distance, sa traffic, ganyan. So, hindi ko alam kung magkano na-charge sa card ko. But anyway, so kaya kami nag-Grab kasi super lamig, di ba? Tapos, pag nag-train kami o nag-bus kami, ibababa kami dyan sa parang, yung sa may Myeongdong area. Tapos, aakyat pa kami ng, mag-aahon pa kami. Eh, sobrang lamig ngayon. Ngayon, 8 o'clock, ang temperature ay negative 11 degrees na. So, yan yung temperature nung dumating kami dito, nung lumapag kami, around 1 a.m. Sobrang lamig. Kaya pala iba yung lamig ngayon kasi kanina, dun sa may Iwamural Village, negative 9 na. Tapos ngayon ang negative 11. Oo nga. Tapos yun kasi yung parang pinakakalaban mo, yung hangin talaga, pag humahampas sa mukha mo, sa batok mo, sobrang lamig talaga. Kaya kahit naka-heat-tech ka, naka-ano ka, pagka yung mukha mo hindi covered, talagang lalamigin ka talaga. Yun, so 7-Eleven kanina, ano lang kami, nag-quick lang, bili lang kami ng breakfast bukas para hindi na kami lalabas. Ito yung mga pinamili namin. So, nakakita ako ng H-Buff na popcorn sa 7-Eleven. Alam mo, dito kasi lang ibigay ng resibo. Hindi ko maintindihan bakit. Ayan, so, pero ang mura lang ito, parang parang nasa 100 pesos pagka i-translate mo sa atin. Convert mo, ayan. Tapos, bumili lang ako ng noodles para sa umaga mainitan na ganyan siya natin. Hindi ako usually ng noodles, pero try lang natin. And then, try ko naman itong nila, parang strawberry milk nila. Kasi lagi, parang second day na kanina, ang tinatry ko lagi yung banana. Ngayon naman ito. Sila hindi pa niya iniin yung banana milk niya, nasa ref pa. Ako, strawberry naman, ang tatry ko. Wala. Okay lang. Tapos ang breakfast sila na bukas, itlog na manasado. So, ayan lang ang aming araw. Hindi na kami nagpunta doon sa Chomyo Stream. Kasi nga sobrang lamig, hindi namin kaya. Tapos nasilip ko kanina, kasi sa tatapat lang siya ng 7-Eleven. Parang parang madilim. Siguro, dapat magandang hapon siya puntahan. So, bukas, hapon ulit kami aalis dahil may work pa rin. Yun ang unang-una natin pupuntahan yung Chomyo Stream para makita natin siya ng may liwanag pa. Alright, guys, so thank you guys for watching. I hope na-enjoy nyo ang pagsama sa amin sa mga pinuntahan natin ngayong araw. And if you haven't subscribed, please do so and click the notification bell para pag may bago kaming video, kayo ang mauna. Bye-bye!